po marami sa atin ang medyo marami na alam pagdating sa mahal na araw. Dahil alam mo naman sa Pilipinas, pagdating ng mahal na araw, meron pong mga palabas dyan. Nandyan yung The Passion of Christ, nandyan yung Ten Commandments, nandyan yung mga Burn Her, nandyan yung tawag dito, yung mga 7 last words. Alam na natin mga Pilipino yan, pero today, umpisan ko po yung aking mensahe sa kung saan ang unang pagkakataon ang ating Panginoong Hesus po ay kinuha mula doon sa Garden of Gethsemane. At alam niyo yung istoryang ito, pero medyo lalalim ako ng konti. Mag-share ako sa inyo ng mga bagay na hindi nyo pa naririnig o maaaring hindi pa natin napapagbulay-bulayan sa istorya na ito ng ating Panginoong Hesus. Pag-uusapan po natin na simula nang kunin ang ating Panginoong Hesus o dakpin mula doon sa Garden of Gethsemane, siya po ay iniharap sa iba't ibang uri ng mga tao. Okay? Ang ating Panginoong Hesus hinarap sa iba't ibang uri ng mga tao at pag-uusapan natin dito ay ano ang mga naging reaksyon ng mga tao nang si Kristo ay dalhin sa kanilang harapan. Okay? Kaya po, pamagat po ng aking mensahe ay what will I do with Jesus? Pag-uusapan natin dito kung ano yung mga bagay na ginawa ng mga taong ito nang si Jesucristo ay iharap sa kanila. At ngayon titingnan din natin sa ating mga sarili, ngayong si Jesucristo ay hiniharap sa atin, ano ang ating dapat gawin sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, ang question na ito ay hindi nagre-require ng sagot na salita. Okay? This question doesn't require any word as an answer. But it requires action for an answer. What shall I do with Jesus? Okay, ngayon pong hapon na ito, hindi po natin ang ating mga sarili. Ang pag-uusapan po natin dito ay makikita sa Matthew chapter 27. Now, ito pong istoryang ito ay nakatala sa 4 na gospel. Pero pag-uusapan lang, tatanong-tanong pa po tayo dito sa 4 na gospel. Pero ang sentro ng ating teksto ngayon ay makikita sa Mateo 27. Okay, so tingnan po natin ang ating mga Bible. Kung meron po kayong mga Bible, ipitin nyo na po. Matthew chapter 27. Verse 11, mag-umpisa po tayo dyan hanggang verse 31. Anyway, yan po ay medyo chachap-chapin natin ng konti para makatipid tayo ng oras. At titingnan po natin ang mga reaksyon ng mga tao. Nag-umpisa po ito na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay kinuha. At siya po ay dinala sa harapan o tanggapan ni Pilato. Kilala niyo si Pilato? Okay? Meron bang hindi nakakilala kay Pilato rito? Wala, no? Tayong mga Pilipino, kilala natin si Pilato. At marami dyan galit pa kay Pilato hanggang ngayon. Okay? Tingnan natin dito mga kapatid. Tingnan natin kung ano ang naging reaction. Pilate's reaction when Jesus was brought in front of him in his office. Okay? Dinala siya ng mga punong saserdote, mga high priests, at saka mga elders. Itong mga high priests at saka mga elders, ito po ang bumubuo ng Sanhedrin sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Pagka sinabing ano ba yung Sanhedrin, ito po yung Senado. Ang katapat ng panahon natin ito, itong Senado sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, Sanhedrin. At sila po yung mga nag-iimbestiga. Kaya nakita nyo sa Senado ngayon, puro investigasyon, tama? Okay, sila po yung nag-iimbestiga para isang tao ay mahusgahan. Okay, ang matindi ron ng Sanhedrin, hindi lamang po sila nag-iimbestiga bilang sila rin po yung mga nagja-judge. But at this time, mga kapatid, wala silang karapatan o lakas ng loob para magkaroon ng paghusga at pagpapani sa isang tao dahil at that time, ang Israel po, ang Jerusalem, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roman Empire. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, dapat sana, kung sila ay malaya, pwede nilang kastiguhin na kagad right there and then ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi nila magagawa ito dahil sila ay hawak, colonized ng Roman Empire. Kaya ang ginawa po nila, ibinato po nila ang ating Panginoong Hesus kay Pilato. Sino ba si Pilato? Si Pilato po mga kapatid, siya po ang Roman governor o siyang tinatawag na representative ng emperor na pinamahala ng emperor sa buong Israel. Siya pong governor doon. Okay, ito pong si Pilato. Kaya kung makikita po ninyo, nandun din si Herodes, di ba? Haring Herodes, tama? Pero si Haring Herodes po is none other than but a puppet king.
Para magkaroon lang kayo ng sige. Kung gusto yung may konting pamayanan, may konting kaharian, o sige, bahala kayo. Pero, okay, ang kapangyarihan pa rin ay galing sa Roman Empire. At si Pilato ang kumakatawan sa emperador. Andyan ba kayo? Kaya kung makikita po ninyo, ang kahatulan o ang kapangyarihan para humatol ay walang iba, wala po doon sa Sanhedrin, wala kay Haring Herodes, kung hindi, na kay Pilato. So makikita po ninyo si Pilato, bagamat siya ay tinawag na governor, nasa kanya ang kapangyarihan sapagkat siya ang authorized ng emperor, ng Roman Empire. Amen? So tinan po natin ngayon ang story nung si Jesus Christ po ay kinuha mula doon sa Garden of Gethsemane. Sabi ng salita ng Diyos, gabi po siya nung siya po ay kinuha, tama? Doon sa Garden of Gethsemane. At alam po ninyo, ayon sa batas ng Hudyo, bawal po ang gumawa ng tawag dito ng pag-akusa o gumawa ng mag-usap sa loob ng korte ng gabi. So ang ginawa nila, sila po ay nag-usap-usap maagang-maaga pa lang, binuo na nila yung grupo at sila po ay gumawa ng plano para si Jesus Christ po ay maakusahan at siya ay madala at maparusahan. Okay, so ang ginawa po nila, basahin po natin verse 11. We are in Matthew chapter 27. We're going to read 11 hanggang 14. Ito pong storya. Meanwhile, Jesus stood before the governor and the governor asked him, walang iba yan kundi si Pilato, "Are you the king of the Jews?" Ang tanong dito ni Pilato, ikaw ba yung hari ng mga Hudyo? Yun ang una niyang tanong. Sumagot po ang ating Panginoong Jesus, "Yes, it is as you say." I mean, ito po yung sinabi ng ating Panginoon na with all humility at may mababang tinig. Sabi niya, "Yes, it is as you say." Replied Jesus. When he was accused by the chief priests and the elders, he gave no answer. And all of a sudden, yung mga chief priests, yung mga elders, naku, talagang binulyawan nila si Jesus Christ, no? Talaga namang nagsalita sila ng mga bagay na mga violation na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Then Pilate asked him, "Don't you hear the testimony that they are bringing against you?" But Jesus made no reply, not even a single charge, to the great amazement of the governor. Nagtaka siya. He was amazed. In other translations, sabi niya, Pilate was marveled. Tataka siya, surpresa siya for the first time. Okay? Bakit hindi may isang tao na inakusahan at alam niyang hindi naman totoo pero hindi nagsasalita? Now, kung mapapansin po natin mga kapatid ko, guys, itong si Pilato, bagamat siya po ay Roman governor sa loob ng Jerusalem, siya po ay medyo insecure din ng konti. Okay? Kasi ang tinanong niya, dahil po itong Sanhedrin, ang ginawa po nila, bumuo po sila ng mga charges. Kasi sa panahon po ng ating Panginoong Jesus, ang kine-claim ni Jesus Christ, siya ay Diyos. Okay? Ang claim niya sa kanyang sarili, ako ay ang Kristo o ang Mesaya na pinadala ng Diyos at ako ang anak ng Diyos. Kine-claim niya gano'n. Ngayon, kung yun lang ang kine-claim at yun lang ang magiging charge ng mga taga-Sanhedrin kay Jesus Christ na dadalhin nila sa tanggapan ni Pilato, hindi papasa ito. Alam po ninyo kung bakit? Kasi ang mga Romano naniniwala sa maraming Diyos. So kung ito lang ang charge na ilalagay nila, hindi mapaparusahan si Jesus Christ, mapapalaya pa. So ang ginawa nila, nag-formulate sila ng ibang mga cases laban kay Jesus Christ. Okay? Kung makikita po natin nga sa Luke chapter